Sa paglipas ng mga taon, ilang kilalang personalidad ang naaresto ng National Bureau of Investigation dahil sa iba't ibang kasong paglabag sa batas. Mula sa mga media figures hanggang social media personalities at negosyante, ang mga kasong ito ay naging sentro ng atensyon ng publiko dahil sa bigat ng mga paratang at sa lawak ng investigasyon ng NBI. The Philippine Showbiz List presents mga kilalang personalities na naaresto ng NBI. Francis Leo Marcos. Isa sa mga pinakakilalang kaso ng isang social media personality na umabot sa NBI ay ang kay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin sa tunay na buhay, na sumikat online dahil sa kanyang mayaman challenge videos noong panahon ng pandemic. Inaresto siya ng NBI noong May 2020 sa Quezon City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa Baguio City. Ang operasyon ay sinagawa ng NBI Cybercrime Division matapos ang reklamo kaugnay ng umano'y paglabag sa Revised Optometry Law o Republic Act No. 8050. Batay sa investigasyon, ang kaso ay may kinalaman sa pamamahagi ni Francis ng mga eyeglasses para sa kanyang eye care program nang walang pahintulot o basbas ng Philippine Association of Optometry. Dahil dito, naglabas ng warrant ang korte na naging batayan ng NBI para isagawa ang pag-aresto. Naniniwala naman si Francis na ang isinagawang aksyon laban sa kanya ay isang uri ng pag-uusig o hindi makatarungang pagtrato. Avi Siwa. Ang dating model actress ay naging sentro ng kontrobersya matapos siyang maaresto ng NBI sa kasagsagan ng pandemya. Noong May 2020, naaresto si Avi sa isang entrapment operation sa Intramuros, Maynila matapos umano siyang mahuling nagbebenta ng COVID-19 rapid test kits worth 70,000 pesos. Ayon sa mga investigador, ang ganitong uri ng produkto ay dapat lamang hinahawakan ng mga lisensyadong profesional, kaya't ang sinumang lumalabag dito ay maaaring maharap sa seryosong kaso. Batay sa report, nag-aalok umano si Avi ng COVID-19 rapid test kits sa pamamagitan ng Facebook posts. Bukod dito, lumabas din ang mga alegasyon ng estafa laban kay Avi matapos may isang complainant na magsabing nagbigay siya ng milyong pisong bayad para sa isang rice deal na hindi umano natupad. Dahil dito nadagdagan ang bigat ng kanyang kaso. Sa kanyang panig, mariing itinanggi ni Avi ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Iginiit niya na mayroon siyang mga lehitimong trading company at may karapatan siyang magbenta ng iba't ibang produkto kabilang na ang mga medical supplies. Ayon sa kanya, nakikipag-ugnayan ang kanilang negosyo sa mga legal na importer at distributor ng mga personal protective equipment, test kits at iba pang kaugnay na kagamitan. Idinagdag pa niya na handa siyang harapin at sagutin ang lahat ng akusasyong isinampa laban sa kanya upang malinawan ang issue. Sara Diskaya. Isa sa mga high-profile cases na hinawakan ng NBI ay sa contractor businesswoman na si Sara Diskaya. Naging sentro ng kontrobersya si Sara matapos masangkot sa kasong may kinalaman sa umano'y ghost flood control projects na pinondohan ng gobyerno. Isinagawa ang pag-aresto noong gabi ng December 18, 2025 matapos maglabas ng warrant of arrest ng korte kaugnay sa 96.5 million pesos na umano'y ghost flood control projects sa Davao Occidental. Nangyari ito ilang oras matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may inalabas ng arrest warrant ang korte laban kay Sara at ilan pang personalidad. Ayon sa Pangulo, nahaharap si Sara at iba pa niyang kapwa-akusado sa kasong graft at malversation of public funds na non-bailable case o walang piyansa para sa pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kaso. Isinilbi ng NBI ang arrest warrant kay Sara na nasa kanilang kustodiya na nang ilang linggo matapos itong kusang sumuko dahil sa naunang impormasyon na may lalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Agad pinagsuot si Sara ng dilaw na t-shirt na may tatak na NBI AOTCD detainee bago siya dinala sa NBI detention facility sa Muntinlupa City. Nakaposes na siya at may suot na face mask. Mula sa Maynila, inilipad ng mga tauhan ng NBI si Sara sa Cebu para formal na iharap sa Branch 27 ng Regional Trial Court, 7th Judicial Region sa Lapu-Lapu City. Ang naturang korte ang naglabas ng arrest warrant para sa mga kasong isinampa laban sa ghost project ng kanyang construction company. Pero sa gitna ng pag-aresto at mabibigat na kasong kinakaharap niya, ipinakita ni Sara ang isang asal na umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at media. Habang siya ay nasa kustodiya ng NBI at kinukunan ng fingerprints, napansin niya ang presensya ng mga kamera ng media.
Sa halip na umiwas, sinagot niya ng direkta ang mga reporter sa paraang sarkastiko at tila paghamon kung saan ay inanyayahan niya ang mga ito na lumapit palalo sa kanya habang kinukunan siya ng video. Dahil sa mga naturang insidente, nakatanggap si Sara ng batikos mula sa publiko. Lalo na't nangyari ito habang siya ay nasa kustudiya ng NBI at nahaharap sa seryosong kaso. Bernice Lee. Si Bernice Lee, kapatid ng negosyanteng si Cedric Lee, ay isa sa mga personalidad na inaresto ng NBI. Ito ay may kaugnayan sa reklamo ni Vong Navarro laban kina Cedric, Denise Cornejo at iba pang sangkot sa insidente ng umunoy pananakit at pagkakakulong noong 2014. Si Bernice ay isinama bilang isa sa mga akusado sa kasong grave coercion na tumutukoy sa paggamit ng puwersa o pagbabanta upang pilitin ng isang tao na kumilos laban sa kanyang kalooban. Isinagawa ng NBI ang pag-aresto kay Bernice sa kanilang tahanan sa West Green Hills, San Juan City. Ang pag-aresto ay ginawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Taguig Metropolitan Trial Court. Agad siyang dinala sa kustodiya ng ahensya para sa dokumentasyon at proseso ng legal na paghawak sa kaso. Gayunpaman, dahil ang naturang kaso ay may itinakdang piyansa, si Bernice ay nakalaya matapos makapagpiyansa na agad ding ipinatupad sa parehong araw ng kanyang pagkakaaresto. Jay Sonza. Nitong April 30, 2026, inaresto ng mga tauhan ng NBI ang dating broadcaster sa kanyang tirahan sa Project 8, Quezon City. Ayon sa ulat, ang warrant of arrest laban kay Jay ay inilabas ng Branch 18 ng Pasay City Regional Trial Court. Ang kaso ay may kinalaman sa pagpapakalat umano niya ng maling impormasyon tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kilala si Jay bilang isa sa mga kritiko ni Bongbong at ng administrasyon nito. Isang mahalagang detalye sa warrant, hindi maaaring magpiyansa si Jay. Ibig sabihin, mananatili siya sa kustodiya habang dinidinig ang kaso laban sa kanya. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag ang kanyang abogado na si Mark Tolentino. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook page, kinumpirma niya ang pag-aresto ng kanyang kliyente at ipinaalam ito sa publiko. Ibinahagi rin niya na agad silang tumungo sa NBI Pasay upang tiyakin na nasusunod ang tamang proseso at iginagalang ang lahat ng karapatan ni Jay, lalo na bilang isang senior citizen. Dagdag pa ng abogado, minomonitor nila ng mabuti ang sitwasyon at handa silang kumilos sakaling may makita silang anumang paglabag sa proseso. Sinabi rin niya na magbibigay sila ng karagdagang update sa publiko sa sandaling magkaroon ng bagong impormasyon tungkol sa kaso. Noong February 2026, nagsampa ng cyber libel complaint ang NBI laban kay Jay at sa isa pang vlogger. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!